Itinago ng asawa ko ang passport ko sa araw ng flight ko hanggang sa Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear Ate Bine, gusto ko lang maglabas ng sama ng loob ko. Punong-puno na kasi itong pakiramdam ko. Nag-resign ako sa aking trabaho kahit regular ako sa work dahil mas pinili ko na makapag-abroad. Matagal kong hinintay ang araw ng pag-alis ko. Malaking pera din ang inilaan ko dito at halos 2 taon din ang hinintay ko para magkaroon ng employer at mabigyan ng visa. Nag-usap naman kami ng asawa ko about dito. Wala naman daw problema sa kanya dahil may video call naman daw para di naman ito sa kinabukasan ng mga anak namin. Mabait naman ang asawa ko kaso lang, kung ano lang ang trabaho niya, yun na lang talaga, walang diskarte. Siyempre asawa ko kung ano ang hindi niya kaya. Ako ang gagawa nun para sa amin. Noong nakapirma na ako ng kontrata, kasama ko pa ang asawa ko sa agency at narinig naman niya na almost 3 months. Makakaalis na ako. Sinulit naman namin ang mga araw na magkakasamang pamilya hanggang sa dumating ang visa ko. Kaso noong ako ay paalis na, hindi na daw niya ako ihahatid. Dahil malulungkot siya, hindi ko alam sa pag-alis ko. Wala na ang passport ko sa envelope na inayos ko pa bago ako umalis ng bahay. Nasa airport na ako, wala na akong ginawa kundi maghanap. Kinalkal ko na ang maleta ko, wala talaga. Umiyak na ako sa oras na yon at tumatawag ako sa asawa ko. Nagring ang mobile niya, pero hindi siya nasagot. Tumawag ako sa agency at sinabi ko na nawawala ang passport ko. Baka naiwan ko sa bahay, wala na akong magagawa dahil naubos na ang oras ko. Kakahanap ng passport ko kaya walang tigil ang pag-iyak ko at umuwi na ako ng bahay. Pag uwi ko wala ang asawa ko. Pumasok na pala sa work niya at ang mga anak namin ay pumasok na rin sa school. Umiyak pa rin ako ng umiyak at lahat ng damitan namin sa aparador ay kinalkal ko na. Ngunit hindi ko pa rin makita. Kinagabihan dumating ang asawa ko. Sabi lang niya, bakit bumalik ako? Na parang hindi naman siya nabigla. Sinabi ko na, nawawala ang passport ko. At kung nakita ba niya, pero wala daw siyang nakikita. Halos 1 linggo na ang nakakalipas. Wala na talaga. Hindi na talaga nakita ang passport ko. Kaya na-cancel na ang aking kontrata dahil matatagalan pa. Bago pa ako makakuha ng bagong passport, halos na-depress ako dahil nawalan na ako ng maayos na trabaho. Tapos ang sahod ng asawa ko ay hindi pa sapat para sa amin. Lumipas ang 2 buwan. Habang ako ay naglalaba sa labas ng bahay namin, nakita ko ang motor ng asawa ko. Sobrang dumi. Kaya naisip ko na linisan ang motor niya. Habang nililinis ko, binuksan ko ang closet niya sa likuran at doon tumambad sa akin ang aking passport. Nanginginig ang laman ko. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Dahil bakit nagawa sa akin ito ng asawa ko, pumasok ako ng bahay at binato ko sa kanya ang passport ko. Gulat na gulat siya at hindi niya alam kung paano siya magpapaliwanag. Ano pa man ang dahilan ng asawa ko. Hindi iyon sapat para itago niya ang passport ko. Dahil siya dapat ang kauna-unahang dapat na makakaintindi sa akin. Dahil mag-asawa kami, napakababaw na dahilan na mamimiss niya ako at baka makahanap daw ako ng iba sa bansang pupuntahan ko. Sa galit ko, umalis ako ng bahay. Umuwi ako sa amin, hindi ko sinama ang mga anak ko. Dahil mga nag-aaral sila, gusto kong maranasan niya na wala ako. Ano ang kaibahan na nasa ibang bansa ako? At nasa Pinas na same lang naman, hindi nila ako kasama sa ngayon. Andito pa rin ako sa amin, natawag ako sa mga anak ko paminsan-minsan at hindi ko pa rin kinakausap ang asawa ko dahil sa galit ko. Hindi ko pa rin matanggap ang ginawa niya sa akin. Kung natuloy sana ako, nakailang sweldo na sana ako ng malaki. Ngayon palamunin din ako dito sa amin. Tinutulungan ako ng ate ko na makaalis muli at alam ko ito na lang ang paraan ko para makaahon sa hirap na dinaranas ko ngayon. Sana lang, dumating ang panahon na maghilom ang sakit na dinulot ng asawa ko. Dahil imbis na hilahin niya ako pataas, pakiramdam ko, nilubog pa niya ako sa putik. At ngayon wala rin naman siyang magawa para hilahin ako pataas. Tama bang mag-ibang bansa na lang talaga ako? At hindi na patawarin ang asawa ko sa ginawa niya. Naguguluhan ako, natatakot na magkamali ulit ako ng desisyon. Sana ay may makapagpayo sa akin dito. Salamat.